Hi guys, my name is Ronald. Isa akong OFW dito sa Singapore. I will make an OEC video tutorial. Makita nyo naman, ito yung OEC na nakuha ko and valid siya hanggang February 2025. If you are an OFW, pabalik ka ng Philippines para magbakasyon, nahihirapang kumuha ng OEC, please watch this video. I-discuss natin yung mga problema na pwede nyo ma-encounter at syempre, solution para makuha nyo nga yung OEC nyo online. Before we begin, please subscribe. Marami tayong mga useful tutorials, especially for OFW, travel guides, and other tutorials, especially for Filipinos. Ang OEC or Overseas Exemption Certificate ay para sa mga documented OFW na nagtatrabaho abroad or nasa Pilipinas, nakakuha ng trabaho, direct hire from abroad. Ito yung exit clearance ng mga OFW kapag lalabas na ng Philippines. So kung wala kang OEC exemption, hindi ka makakalabas ng Philippines at ma-offload ka. I recommend 1 month before ng flight mo pabalik ng Philippines, subukan mo nang mag-generate ng OEC online para meron ka pang oras kung may ma-encounter kang problema. Pwede ka pang dumaan ng Philippine Embassy kasi mahirap solusyonan to kapag nasa Pilipinas ka. Okay, anyway, simulan na natin yung tutorial. Buksan ang Google Chrome or any internet browser at pumunta sa onlineservices.dmw.gov.ph. Click nyo yung Let's Go and then choose Register. Click I accept the terms. So magkikreate na nga tayo ng account online. Kailangan nyong ibigay yung mga detalye na nandito. Yung first name, middle name, and last name. So kung wala kang middle name, pwede mong ilagay letter N at letter A. Ibig sabihin, not applicable. Gender, ikaw ba ay lalaki or babae? Male or female? Dapat meron kayong valid email dahil dito nyo matatanggap yung temporary password. Ito na rin yung magiging login email para sa pagkuha ng OEC. And then lastly, ilagay ang inyong kaarawan or birthday. So bago nyo pindutin yung submit, make sure na tama lahat kasi hindi nyo na pwedeng baguhin to once masubmit nyo na sa POEA or DMW. So lalabas dito nga na nakapag-create kayo ng account, mabibigyan kayo ng ERN number, pwede nyo nang i-check yung email nyo at hanapin yung temporary password galing sa DMW or POEA. Kung hindi mo natanggap yung OTP, pwede mong i-check sa spam folders or junk folder. Kung wala talaga, don't worry, gumawa ka lang ng ticket sa DMW Help Desk. Pindutin mo lang account problem and then hihingan kayo ng email ng DMW at doon nila isasend yung temporary password. So you can follow my tutorial here. Let's say, natanggap nyo naman yung email, walang problema. Pwede nyo nang kopyahin yung temporary password dito. Tapos same thing, click let's go. Tapos ilagay yung valid email and then yung password na sinend ni POEA sa inyo. After nun, kailangan yung baguhin yung password. Make sure na maalala nyo to at madaling matandaan. Tapos, change password. So, makakapasok ka na sa account mo. We will now proceed to step 2. Sa part na to, kailangan nating i-update yung profile nyo. So, again, mag-login kayo sa bagong password and email nyo. Makikita nyo ay yung pag-ibig message na to. Kung meron kang pag-ibig number, that's good. Pero kung wala, don't worry. You can close this window muna. So, sa left side, merong profile photo and passport photo. Ang una nyong gagawin ay mag-upload muna ng profile photo. Click attach photo. Choose file. Hanapin nyo sa computer nyo or sa cellphone. And then press upload. Same thing sa passport. Ganun din. Click attach passport din. Choose file. Hanapin nyo yung picture ng passport nyo. And then press upload. Pag successful yung pag-upload nyo, lilitaw na dyan yung picture nyo at yung passport nyo. Punta naman tayo sa kaliwa. Click nyo yung my profile. If you remember yung sa step 1, di ba, nag-register kayo. Yung full name, birthday, gender, and email. Nakalock yung information na yan, hindi mo pwedeng galawin. Kasi kung gusto mong baguhin yan or nagkamali ka, kailangan mong magpatulong sa DMW or POEA. Ilagay ang contact number and mobile number or Philippine number. Ilagay ang weight or timbang nyo in kilograms and height in meters. Kung di kayo sure, pwede kayo mag-google tapos convert nyo na lang. Next, civil status. Kayo ba ay single, married? Sagutan din ang religion. Kayo ba ay Catholic, Christian? Next, address. Ilagay nyo yung address sa Pilipinas, hindi yung address abroad. Sagutan nyo rin yung province,
barangay, and municipality. Birthplace, kung saan kayo pinanganak, yung sagot nandyan din sa passport nyo. Mother's maiden name nung hindi pa siya kasal or single pa. Last two things ay pinakamahalaga, identification and add family member. So sa identification, hahanapin nyo yung passport ID type. Tapos iligay yung passport number nyo sa ID number. Next, gamitin yung dalawang calendar kung kailan ito ni-release at hanggang kailan siya valid or hanggang kailan valid yung passport. After that, press submit. So sa baba nga, lagyan natin yung family. Set nyo lang as yes, beneficiary. And then ilagay yung full name, gender, at kung sino sa family mo yung gusto mong ilagay. Pwede yung sarili mo, mother, husband, kapatid. Ilagay ang birthday nila, mobile number, and address sa Pilipinas. And then press save. So scroll up, update profile, and then save changes. This is the end of step 2. Ngayon sa step 3, kukuha na tayo ng OEC nyo. Pero make sure nakalipas na yung 24 hours dahil bine-verify yung mga information nyo. Let's say nga tapos na yung 24 hours. So click nyo yung balik manggagawa. Ibig sabihin nga ito yung mga existing OFW na nasa abroad. So makikita nyo dito yung dalawang check. Identification, ito yung nilagay natin kanina sa loob ng profile nyo, and pag-ibig number. So don't worry, hindi maapektuhan yan kung wala yung pag-ibig number nyo. Ignore nyo lang yan. Press next. Ilagay yung flight details nyo. Either yung pabalik ng Philippines or departure date nyo pabalik ng abroad. Walang mali dito. Kasi ang OEC, kapag ginawa nyo na, valid ng 60 days. Basta make sure na yung flight date nyo pabalik abroad ay pasok sa valid exit date ng OEC. Press next. Pwedeng mangyari to guys, no? Hindi lalabas yung flight date. Ibig sabihin, hindi pa updated yung account nyo. So, straightforward lang to. Pili lang kayo ng processing site. Kung nasa abroad kayo, pipiliin nyo yung Philippine Embassy. Kung nasa Pilipinas kayo, sinubukan nyo yung pagkuha ng OEC, syempre ang pipiliin nyo ay POEA. Kailangan nyo kasing ipa-verify yung work contract nyo. Anyway, kapag nailagay nyo na nga yung flight date nyo, ito na yung page na nakalagay lahat ng job information nyo tungkol sa trabaho, sweldo, about your employer. So pag scroll down nyo, ito yung 4 na naka-green dapat. OFW, ito yung information mo. Principal, ito si employer. Position, kung ano yung work mo. And lastly, country or job site, kung saang bansa ka nagtatrabaho. First question, ikaw ba ay babalik sa employer na to? Wala bang binago? Sasagutan lang natin lahat ng yes kasi wala namang updates or changes sa trabaho ko. So pipiliin natin yes. Second question, babalik ka ba sa bansa kung saan ka nagtatrabaho or sa job site? Yes ulit. Third question, pareho pa din ba ang trabaho na gagawin mo pagbalik abroad? Answer natin of course is yes. Fourth question, ito lang yung pag-verify kung tama ba lahat ng sagot mo. Siyempre, pipiliin natin yes. Congratulations, ito na yung OEC mo. If you see this red button, print OEC, ayan na yun. Tapos, screenshot your OEC, isave mo sa cellphone. Next, kailangan mo mag-print ng at least siguro 2 copies para sa immigration at isa naman pag gusto mong mag-claim ng terminal fee refund. Kasi sayang din yung guys, no? 550 pesos. Kung kailangan nyo ng tutorial, you can watch my video. So, hindi mo na kailangan pumunta ng POEA or Philippine Embassy kapag ganito yung lumabas sa account mo. Just make sure again na tama yung information ng OEC mo base sa work visa and information mo sa passport. Meron tayong step 4 para dun naman sa mga taong merong changes sa trabaho, sa job site, or sa job position. Don't worry guys, kailangan lang natin sagutan to. Same ba yung employer mo? Same ba yung job site? Same din ba yung trabaho na babalikan mo? Just answer accordingly. Kung saan man dyan yung binago mo, syempre pipiliin mo is no. Transaction types. Dapat pareho yung sagot mo, no? Kung sinabi mong change employer, syempre pipiliin mo to dahil nagbago ang employer mo. Same as the other two, kung nag-change ka ng trabaho, change job position. Kung nagbago naman ng bansa, change job site. So the other things, no records with POEA, tourist visa ka or student visa, nakahanap ng trabaho abroad, watch list, you can ignore this. Ito yung may mga bad record sa POEA. Last two options naman, kung hindi kayo under ng tourist visa or student visa, pero nag-work kayo abroad, you can choose both of this. Walang problema yan. After nyo makapili ng transaction type, iligay na natin yung employment details nyo.
ito yung address ni employer or address mo sa company kung saan ka nagtatrabaho. Next is siyempre yung anong bansa to, and then city. Kung meron kayong agency, ilagay niya rito. Kung wala naman, put NA, not applicable. Job position. So, hindi mo kailangan i-type to. Kailangan mong i-search yung trabaho. So, ilalagay mo yung keyword, for example nga, design, artist, engineer, helper. So, kung ano yung pinakamalapit na result, yun ang pipiliin mo. Kasi ito yung lalabas sa OEC mo as your job position. So, job site, same din ng employer address mo. Anong bansa yan? Contract start date. Base nga sa work contract mo to kung kailan ka nagsimula at kung ano yung validity, kung 2 years contract ka ba or 1 year contracts. Kapag 2 years, it's 24 months. Kapag 1 year, 12 months. Kung di kayo sure, pwede nyo naman gamitin yung date base sa validity ng work visa nyo. Salary, ito yung sweldo mo. Kung gusto mong ilagay yung total ng sweldo mo for 1 year, ilalagay mo annum. Kapag monthly lang ang nilagay mo na total, syempre ilalagay mo rito is month. Tapos kung anong currency or dollar yan. So again, number lang ilalagay nyo rito kasi magkakaroon kayo ng error. Kung hindi kayo makalagpas dito at bakit ayaw mapindot ng submit button, meron din tayong video guide, i-check nyo na lang. So, press submit. Kailangan mo naman pumili ng processing site. Same scenario nga, kung nasa abroad ka, piliin mo yung Philippine Embassy. Kung nasa Pilipinas ka, piliin mo POEA or DMW. Ang purpose nito ay i-update yung online account nyo at i-verify yung mga documents nyo tulad ng passport, work visa, work contract. Pero kung verified na yung work contract mo, mas mapapadali yung trabaho ng POEA sa inyo. If you still have any question or nahihirapan ka pa din, you can comment down below kung anong tanong mo or you can message me in Facebook. If you're still here, thanks for watching. Please subscribe. If you find this helpful, share this to your friends or family na OFW na babalik ng Philippines at nahihirapan nga sa OEC. Yun lang guys. I will see you in my next video.